Tuwing Disyembre, ang mga diksyonaryo ay pumipili ng kanilang mga Word of the Year. O yung mga salita na sasalamin sa mga pangyayari sa mundo sa nakalipas na 12 buwan. Pinili ng Oxford Dictionary, halimbawa, ang salitang brain rot o yung pagkabobo daw ng isang tao, yung pagkabulok ng kanyang utak sanhi ng labis-labis sa pagkonsumo ng walang kasusta-sustansyang online content. Ikaw talaga. Brat naman ang napili ng Collins Dictionary habang demure ang sa website na dictionary.com. Pero ang nanalong Word of the Year para sa Cambridge Dictionary ay isang salita na ang pangunahing kahulugan ay magpahayag, ipakita, gawing obvious, ika nga. Pero para sa konteksto ng 2024, ang salitang manifest ay tinutukoy ang paraan ng pagbibigay katuparan sa isang hinihiling sa pamamagitan ng positibong pag-iisip o kaisipan na akmang-akma daw sa taon na ginanap ang Paris Olympics. At ang positive visualization o yung iniisip mo ng tagumpay bago pa man magsimula ang laban ay pangkaraniwan na para sa mga atleta. Manifest. Kabaligtaran ba yan ng makafal? Shhh! At tila ganyan din ang nangyayari ngayon sa isang 17 anyos na dalagang patay na patay sa isang sikat na atleta sa kanilang eskwelahan. Sa tindi ng kanyang pagkahumaling ay umaabot na ito sa antas na matatawag na nakababahala. Mga kapatid, ngayong Biyernes mo na kababalaghan, malalaman natin na mayroon palang basihan ang kasabihan na pag iyong inisip, merong lalapit. At pag hindi napigilan ng pananabik, tatamaan ka ng lintik. Hanggang saan mo kakayanin? Ano ang kaya mong gawin para magkatotoo ang hiling? Simulan na natin sa Sana Lord ang sangdula na sinulat po ni Ginoong Vincent Manrique tungkol sa pagdanasang hindi na makatiis, hindi na makapaghintay. Ito na po ang apple of your eye. Shoot! Richmond! I-shoot mo ang ball na yan para sa pagmamahala nating dalawa! Ako, huwag ka masyadong iskandalosa. Hindi ka ba nahihiya? Marami nagtitinginan sa'yo. Isa pa, baka marinig ka ni Richmond. Akala niyang nasisiraan ka na ng bait. Ay naku, James, ang sungit mo ha. Alam mo, hindi mo lang ako naiintindihan kasi hindi mo pa nararanasan ang magmahal. Anong hindi? Kaya nga ako parang aso na sunod ng sunod sa'yo dahil mahal kita. Bulag ka lang at puro ibang lalaki lang nakikita mo. Tsaka alam mo, mas okay nga kung maririnig ako ni Richmond sa mga cheer ko sa kanya eh. Para alam niyo na type ko siya. Hindi dahil sa fan niya ako, pero dahil yun ang tinitibok ng puso ko, okay? Woo! Go Richmond! I love you! Bakit ba gusto mo ang Richmond na yan? Lamang lang naman yan sa akin ng isang paligo ah. Medyo pumuti lang yan at tumangkad ng konti sa akin. Pareho naman kaming gwapo. Ha? Ano? Okay ka lang ba, James? Ikaw talaga masyadong palabiro. Si Richmond, papabol yun. Elementary pa lang kami, varsity player na yon. Magaling sa sports, tapos lagi pang honor student. Gwapo na, dancer pa, mabait at masipag, galing sa pamilya ng mga doktor. In short, perfect! Tapos ako, ano? Ikaw? Ikaw ang BFF ko. Kaya mas lamang ka pa rin. Ay nako, wag ka namang ano yan. Basta, tulungan mo na lang ako mag-cheer. Dali!
Apple, gusto mo bang tawagin kang pambansang stalker? Aba, alam mo ba kung nasaan tayo ngayon? Oo naman. Nandito tayo sa locker room ng mga lalaki. So what? Anong so what? Hindi ka na ba talaga nahiya na hanggang dito nakakarating ka? Bakit ako mahihiya? Kasama naman kita eh. Tsaka, gusto ko lang makapag-hi and hello kay Richmond ng personal. Gusto mo ba yun? Oo, masama. Baka kasi isipin niya na patay ka sa kanya. And worse, isipin ng ibang players natin na naboboso ka rito. Kaya, halika na. Umalis na tayo rito. Teka muna, James. Alam mo naman na lahat gagawin ko para lang mapansin ako ni Richmond, di ba? So please, supportahan mo na lang ako. Ay, teka. Si Richmond, nakikita ko na siya. Papunta siya dito sa gawin natin. Ano gagawin ko? Hindi ka niya papansinin. Ayan na nga, may kasama siyang babae. Ha? Anong gagawin ko? Halika na, Apple. Gusto mo bang abutan ka nila rito? Halika na! Kakainis naman eh. James, bakit mo ba ako kinaladkad paalis doon? Ayun na nga, oh. Makikita ko na si Richmond. May kasamang ibang babae si Richmond. Okay lang ba sa'yo yun, ha? Tinatanong pa ba yan? Siyempre hindi. Masakit na nga sa bangs eh. Masakit pa sa puso. Ay, grabe. Nakakainis talaga. Bakit makasama na naman yung babaeng yun? Ngayon, alam mo na, Apple, ang nararamdaman ko tuwing lagi ka na nakasunod sa lalaking yun, masakit. Masakit na masakit. Hoy, Apple! Kung tapos ka na kumain, tumayo ka na, hindi yung para kang batang pinaglalaruan ng pagkain. Ano ba problema mo, ha? Ay, naku, Ate Julie. Kung problema lang, malaki. Dahil alam mo ba kung ano? Problemang puso. Hoy! Ang bata-bata mo ba? Problemang puso na yung sinasabi mo? Mag-aral ka ngang mabuti? Bakit, ate? Hindi pa ba ako nag-aaral ng mabuti? May mas mataas pa ba sa top 1 ng klase ko? Ito naman, minsan lang dumaing ang bunso niyang kapatid, hindi pa ako pinagbigyan. Piloso po na nga ang arte pa. Sige, ano na naman bang problema mo? Si Richmond na naman ba yan? Yung captain ball ng basketball team ng school nyo? O yung dancer? Siya nga pareho yun, ate. O diba, very admirable. Ay, naku, sinabi ko na sa'yo dati pa na humanap ka na lang ng iba. Masyadong perfect ang lalaking yan para sa'yo. Pag telenovela lang, hindi ka niyan mapapansin at masasaktan ka lang. Promise! Ay, wow! Thank you sa pagsuporta mo sa akin, Ate Julie, ha? Sobrang nakakatulong ka talaga. Oo. Ay, Osha, ano ba kasing problema? Hindi ka niya pinapansin. Oo, ate. Ginagawa ko na nga lahat para magpa-cute eh. At dahil 4th year na siya at 2nd year pa lang ako, pumupunta pa ako sa kabilang building para makita lang siya. Ang problema, may babae na yata siyang gusto. Yun, si Tony May. Sinong Tony May? Yung taga-kabilang village? Oo, siya nga. Napakaswerte niya. Porque mas maputi lang siya sa akin ng 1/4. Sira! Napakagandang dalaga ni Tony May. Pwede nga siyang mag-artista eh. Malamang magugustuhan siya nung Richmond. Ouch naman! Salamat sa'yo ha, Ate Julie. Dahil sa'yo lalo akong na-hurt. Ano ba yung pinag-uusapan nyo? Manliligaw ba yan ni Apple? Tay naman eh. Ano po bang sinasabi nyo? Bigla na lang kayong sumusulpot dito at nakikisali sa usapan ng may usapan. Huwag ganon, Tay, ha? Nako, kung manliligaw lang naman, mas gusto ko ang manligaw sa'yo, si James. Mabait na bata at magalang pa. Tatay naman. Auto pass po ko dyan. Magkaibigan lang po kami ni James. At hanggang dun lang po yun. Goodness, Richmond. Maluloka na yata talaga ako sa kakaisip sa'yo. Hanggang dito sa kwarto ko, ikaw lang ang nakikita ko. Ay, sa bagay, sa dami mong picture sa kwarto ko, natural lang na ikaw ang nakikita ko. Ay, sana mapansin mo naman ako. At sana, magkalayo na kayo ni Tony May. Sana tayo na lang, Richmond. Sana! Ay, promise talaga, gagawin ko lahat para lang mapansin ako ni Richmond.
Please! Tinatawagan ko ang lahat ng mga santo. Kahit duwende pa o engkanto. Please! Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako na mahalin din ako ni Richmond. Tulad ng pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya. Ay, nako. Ano ba itong ginagawa ko? Para na akong baliw. Umuulan na nga at lahat. Hinihintay ko pa rin dumaan dito si Richmond. Grabe. Nagbabaliw na talaga ako. Pero syempre, hindi ako uuwi nang hindi ko siya nakikita. Kaya konting tiis pa, self. Konting tiis pa. Ayun na si Richmond. Nakikita ko na siya. Nakikita ko na. Hi, Richmond. Pauwi ka na ba? Hi, Richmond, yes. wait! Uy, I'm ha? going with you, okay? Sandali! Tony May, akala ko nauna ka na. Buti nakabutan mo pa ako rito. Why? Iwan mo ba talaga ako? Nasaan nga pala yung car mo? Nandun sa parking area. Tara, sukob ka na lang dito sa kayo ko. Tara. Sure, let's go. Teka lang! Richmond! Teka lang! Ay, kakainis naman. Wrong timing naman. Bigla namang sumulpot yung babaeng yun. Saan kaya sila pupunta? Ay, nakakaasar naman talaga. Hindi ka ba pinapansin ng lalaking napupusuan mo? Baka matulungan kita sa problema mo, Ineng. Ay! Diyos ko, Lola! Nakakagulat naman po kayo. Bakit bigla na lang po kayong sumusulpot dito? Hindi ko man lang namalayan na nandyan ka na pala. Buti na lang po at wala akong sakit sa puso. Kundi baka inatake na ako. Mas aatakihin ka sa puso kapag nagustuhan ka rin ng lalaking minamahal mo. Hindi ba, Ineng? Siyempre naman po. Pero teka, sino po ba kayo? Bakit bigla na lang po kayong nakikialam sa problema ko? Hindi na importante kung sino ako. Ang mas mahalaga ay ang maging masaya ka na. Gusto mo yon, di ba? Ang maging masaya ka. Oo naman po. Sino po bang may ayaw na maging masaya? Kung ganon, gagawin ko ang lahat para matupad ang kahilingan ng iyong puso. Tama ba? Opo, tama. Gagawin ko po ang lahat, Lola. Kaya kung maituturo po kayo sa aking paraan, sabihin niyo na po ngayon. Dahil yes lang po ang sagot ko sa lahat ng itatanong niyo sa akin. Kaya please, tulungan niyo na po ako. Kung ganon ay, tanggapin mo ito. Ano po yan? Figurine po yan, di ba? Figurine ng isang lalaki at babae na magkayaka. Oo, isa tong mahiwagang figurin. Isang figurin na pinagbubuklod ang dalawang tao. Sa tamang paggamit mo nito, ay siguradong magugustuhan ka ng lalaking itinitibok ng iyong puso. Ikaw lang ang babaeng gugustuhin niya sa buong buhay niya at magsasama kayo magpakailanman. Wow! Ako lang ang gugustuhin ni Richmond sa buong buhay niya? Oh my gosh! Yes! Yes, Lola! Yes! Please, ibigay niyo na po sa akin ang figurine na yan at gagawin ko pong lahat para gumana lang yan. Heto, kunin mo ito at ang kapangyarihan nito. Simple lang ang gagawin mo, Ineng. Makinig kang mabuti. Kailangang itabi mo lamang ito sa iyong pagtulog at magkikita tayong muli sa iyong panaginip. Apple, ano ka ba? Magpapakabasa ka ba sa ulan? Kanina pa kita tinatawag. Di mo ba ako naririnig? James? Anong ginagawa mo rito? Teka, nasa na yung matandang kausap ko? Nakita mo ba siya? Matanda? Sino matanda? Basta, yung matandang babae na nakatalukbong ng itim na belo. Yung nagbigay sa akin itong figurine. Nasaan na siya? Apple, wala nga akong nakikitang matanda na kausap mo bago ako dumating. Ano bang yung hawak mo? Ito? Wala. Figurine lang. Teka, lumalakas na pala ang ulan. Halika, umuwi na tayo. Kailangang itago ko itong figurine. Kung totoo na matutulungan ako nito paibigin si Richmond. Hindi ko palalagpasin ang pagkakataong ito. Hindi talaga.
Anong lugar kaya to? Parang nakakatakot naman yata dito. Nasaan na ba ako? Ang naalala ko ay humiga na ako sa kama ko para matulog Inalagay ko ang figurin sa tabi ko at ipinikit ko ang mga mata ko. Pagkatapos ay biglang narito na ako sa madilim na lugar na to. Nananaginip lang ba ako? Hindi ba sinabi ko sa'yo na magkikita tayong muli sa panaginip, Ineng? Lola, nandito kayo! Ang ibig sabihin ba ay totoo ang kapangyarihan ng figurin na binigay mo? Totoo bang magugustuhan din ako ni Richmond? Totoo, Ineng. Malakas ang kapangyarihan ng figurin na ipinagkaloob ko sa'yo. Lalo na kung susundin mo ang mga ipagagawa ko. Opo. Handa po akong gawin ang lahat ng sasabihin niyo sa akin. Basta magustuhan lang ako ni Richmond. Kung ganoon ay, kailangan mo lang lagyan ng tig-isang piraso ng buhok ninyo ang figurin na yan. Balutan mo ito ng panyo na may bahid ng pawis ng lalaking nagugustuhan mo. Yun lang po? Pagkatapos ay, banggitin mo ng 3 beses ang mga katagang pagbibigkisin ng pag-ibig. Walang makapaghihiwalay maging ang kamatayan. At saka mo ibaon sa ilalim ng lupa ang figurin. Pagkatapos, magugustuhan na ako ni Richmond kapag nagawa ko na yun? Tabunan mo ng lupa ang figurin at diligan mo ng iyong sariling dugo. Paglipas lamang ng ilang araw, ay makikita mo na ang resulta. Dugo ko? Nakakatakot naman, Lola. Pero sige po, gagawin ko po yan, Lola. Mabuti kung gayon. Ang pangalan mo, Apple, ay nakaukit na sa kapangyarihang ipagkakaloob ko sa iyo. Tandaan mo ang kasunduan ito. Grabeng panaginip yun. Okay na sana kaso, bakit biglang parang naging nakakatakot ang itsura ng matandang babae? Congrats, Richmond! Ang galing mo talaga! Ay, naku! Teka, ang dami mong pawis! Pupunasan na kita! Ayan, mas lalo kang naging pogi and fresh! Thank you. Salamat. Apple, halika na. Ano pang ginagawa mo rito sa loob ng court? Binabawalan ka na nga nila? Sumigi ka pa rin? Oo na! Ito na nga eh! Richmond, congrats ulit! Richmond, sino ba yung babaeng yun? Ang lakas naman ng loob niyang pumunta agad dito sa court. Nang hindi nga siya cheerleader na katulad ko eh. Ay, ewan ko dun. Siguro parang second year yata yun. Lagi nagpapakute. Ano nagpapakute? Sabihin mo ang arte niya. Pinunasan ka pa ng pawis at may kinuha pang kung ano sa may damit mo. Hayaan mo na siya. Huwag ka na magselos, Tony May. Ikaw lang naman ang cute dito eh. Wala nang iba. Talaga lang ha? Sige, sabi mo eh. Tara na doon, hinihintay na nila yung gwapong MVP. Apple, para saan ba yung book na kinuha mo kay Richmond kanina? Gagayumahin mo ba siya? Ha? Ha? Anong gagayumahin? Ay naku, James, ang crazy mo talaga. For your information, hindi kailangan ng beauty ko ang panggagayuma para magustuhan ako ng isang lalaki. Oo na, sige na. Alam ko naman yon kasi hindi mo ako ginayuma. Pero para akong isang aso na sunod sa'yo. Oo, sige na rin. Salamat sa paghatid mo sa akin dito. Oh, sige na, umalis ka na. May gagawin pa kasi ako eh. Bye! Nandito na ako sa likod bahay namin at ngayon naman, gagawin ko ng dapat kong gawin. Hawak ko na tong figurin ng babae at lalaki magkayakap. Ilalagay ko na tong buhok namin ni Richmond dito. Tapos ay babalutin ko to ng panyong may pawis niya. Pagkatapos, kailangan kong humukay sa lupa para maibaon ko to. Ayan, naibaon ko na. Ngayon, kailangan ko namang sabihin ang mga katagang yun ng 3 beses. Tapos, magpapatak ako ng sarili kong dugo sa lupa. Pagbibigkisin ng pag-ibig, walang makapaghihiwalay maging ang kamatayan. Pagbibigkisin ng pag-ibig,
walang makapaghihiwalay maging ang kamatayan. Pagbibig kisi ng pag-ibig, walang makapaghihiwalay maging ang kamatayan. At ito naman ang dugo ko. Gamit ang kutsilyong ito ay hihiwain ko ang aking palat. Sakit. Ayan, napatakan na ng dugo ko ang figurin. Ang lakas ng hangin. Biglang lumakas ang hangin. Anong nangyayari? Bakit biglang dumilim? Bakit bigla na lang ako parang inaantok? Hello, Tony May? Yeah, paalis na ako. I'll pick you up. Then sabay na tayong pumunta sa school. Oh, yeah, I know. Sige na lang. Miss you too. Mga babae talaga. Minsan lang may date, akala nila pag-aari na nila mga lalaki, pwede na nilang manduhan. Pero okay naman ding pan-display itong si Tony May. Maraming mga lalaki na hingit sa akin. Siya kasi ang pinaka-hot ng babae sa buong campus. Uy, ano yun? Sino yun? Ma? Pa? Sino yan? May tao ba yan? Huwag yun. Nakakabingi. At parang sumisikip ang paghinga ko. Parang may pumipiga sa dibdib ko. Si Apo lang ang babaeng gugustuhin mong makita at makasama. Si Apo lang. Si Apo lang. Dapat kong makita si Apo. Si Apo lang. Si Apo lang. Diyos ko! Si tatay! Tumatawag na naman! Ano ba ako? Isang batang paslit na dapat i-monitor ang kilos. Ay, hindi naman pwedeng hindi ko siya sagutin. Hello, Tay! Yes, bakit po? May problema po ba? Anak, wala naman. Gusto ko lang masiguro na okay ka lang. Alam mo naman na nag-aalala kami ng gusto sa'yo. Nung makita ka namin walang malay na nakahiga sa likod bahay. Tay, pagod lang po ako noon. Pero ngayon, promise, masigla na po ulit ako. Tsaka sabi naman po ng doktor, wala silang makitang mali sa mga result ng lab test na ginawa sa akin. Sige anak. Mag-iingat ka dyan, ha? Opo, Tay, salamat. Eto nga po at malapit na ako sa classroom namin. Bye-bye po, Tay. Bye. Hindi ko naman masisi si tatay na hindi mag-alala. Sino ba kasi ang magkaakala na mawawalan ako ng malay pagkatapos kong gawin ng ipinagawa ng matanda sa pigurin? Wala nga ako maalala sa mga nangyari. At ang nakakainis pa, 2 days na, wala pa rin magandang resulta. Hindi pa rin ako pinapansin ni Richmond. Ay! Aray! Ano ba? Bakit hindi ka... Richmond? Anong ginagawa niya dito sa building namin? Imposible namang ako ang sadya. Hi, Apple. Kumusta? Pasensya na, ha? Okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Alam mo, kanina pa talaga kita hinihintay, eh. Kanina pa kita gustong makita. Oh my gosh! Hindi ako makapaniwala. Kasama ko ngayon si Richmond at niyaya pa niya ako mag-dinner. Siyempre, hindi na ako nagpabebe at sumama na ako kaagad. Baka kasi biglang magbago ang isip niya, eh. Sayang naman. Grabe, kinikilig ako! Paniginip lang ba to? Paniginip lang ba? Apple, bakit hindi ka kumakain? Hindi mo ba gusto mga pagkain? Gusto mo mag-order ako ng iba? Medyo nagda-diet kasi ako. Baka tumaba ako, eh. Ganun ba?
Nakakahiya naman kasing sabihin na ngayong kaharap ko siya, yung feeling busog na ako. Mukha pa lang kasi niya, yummy na talaga. Ano pa kaya ang kanyang body? Apple, bakit kailangan mo mag-diet? Maganda naman ang katawan mo. Actually, sexy mo nga eh. Oh, ito, kainin mo to. Masarap to. Sige, salamat Richmond. Grabe, hindi lang siya gwapo sa malapitan. Ang ganda na nga ng boses. Ang sweet-sweet pa niya. At anong sabi niya? Sexy daw ako. Teka nga at makain na nga yung food na nilagay niya sa plato ko. Apple, salamat nga pala at sumama ka sa akin ngayon, ha? Ako, kung alam mo lang, hindi mo lang alam kung gaano mo ako napasaya. I'm sorry. Okay ka na ba? Eto, uminom ka ng tubig. Hayaan mo, ganito. Pagkakain natin, ihahatid na kita sa inyo. Baka kasi nag-aalala na sa'yo mga magulang mo. Hoy, Apple! Kanina pa umalis yung naghatid sa'yo, no? Bakit hanggang ngayon para ka pa rin nangangarap dyan, ha? Ate Julie, alam mo ba kung sino yon? Si Richmond yun. After niya akong yayaing mag-dinner, hinatid niya ako dito para safe daw ako. O di ba ang sweet niya? At alam mo ba kung ano pa pinakamaganda sa sinabi niya ngayon, ha? Ano naman, na maganda ka? Ay, naniwala ka naman? Ay naku, ate! Wala ka talagang kakwenta-kwentang kausap. Palibhasa, wala ka ring nobyo eh. Oh, sige, ano bang sinabi niya sa'yo at hindi ka makamove on dyan? Ang sabi ni Richmond, I'll see you tomorrow. Grabe! Ibig sabihin, magkikita pa kami bukas, ate. Ewan ko ba? Hindi ako makapaniwala. Parang nananaginip lang ako. Sandali nga. Paano nga pala kayo nagkakasama ng lalaking yon? Hindi ba parang star yun sa school nyo? Hoy, Apple. Huwag mo sabihin na ginayuma mo ang lalaking yon. O di kaya ipinakulam mo. Hala? Ate naman? Alam ko na mahilig ka sa mga kababalaghan. Kaya nga di ba nag-thesis kayo nung friend mo ng ganong topic? Pero hello, anong petsa na? Hindi na uso ngayon ang mga tungkol sa mga itim na kapangyarihan. Nagtatanong lang ako pero ang dami mo nang sinabi. Ano ka ba? Kung wala kang tiwala sa beauty ko, Ate Julie. Okay, bye. Thank you. Diyan ka na. Basta ako, sobrang saya. Ha? Ano yun? Ano yung naramdaman ko? Bakit bigla akong nanlamig at nagtaasan pa ang balahibo ko sa katawan? Parang may ibang nilalang na nakamasid sa aming magkapatid. Apple, salamat naman at dumating ka rito sa gym. Ngayon, mas gaganahan na ako mag-practice dahil sa'yo. Oo naman, darating ako. Actually, lagi naman ako nandito para manood sa'yo, Richmond. Hindi mo nga lang ako napapansin. Anyway, pasensya ka na. Naglinis kasi kami ng laboratory kaya nalate ako ng punta. Hindi, okay lang. Tama-tama nga at break time namin. May oras pa ako na makausap ka tulad nito, Apple. Bakit nakatiti ka sa akin? May dumi ba ako sa mukha? Hindi, wala. Ano kasi, ang ganda mo. Parang ang sarap mong yakapin at halikan. Ano? Yakapin at halikan? Gosh, nakakakilig naman! Apple, ikaw na nga bahala sa mga libro mo sa locker. Kita na lang tayo mamaya. Oo, sige. Salamat, James. Apple, sino ba yung lalaking yun? Yun. Si James, classmate ko. Kaibigan ko. Mabait yun. Bakit mo naman naitanong? Wala. Wala naman. Just asking. Anyway, halika, Apple. Doon ka sa malapit sa akin para habang nagpa-practice ako nakikita kita. O sige, sabi mo eh. Ikaw si James, hindi ba? Yung asungot na laging umaaligid kay Apple? Ano? Asungot? Oo. Ako? Oo. Baka naman ikaw yon. Ha? Sino ka ba para bigla na lang susugod dito at manggugulo? Shoota mo ba si Apple? Di pa naman, di ba? Hindi pa nga. Pero akin lang siya.
Kaya binabalaan kita, ha? Wag na kitang makikita lalapit sa kanya. At wag mong matawag-tawag ang pangalan ni Apple. Maliwanag ba? Ha? Hindi ako tumatanggap ng utos sa mayayabang na tao, lalong-lalo na sa'yo. Pamayabang ka. May bubuga ka ba? Ha? Alalahanin mo, tayong dalawa lang dito. Kapag nabura ka sa mundong to, wala na makakakita pa sa'yo. Mayabang ka? Huwag ka puro salita. Etong sa'yo! Ano? Bakit sobrang tigas ng tiyan niya? Parang akong sumuntok ng isang bakal. Ang sakit ng kamay ko. Para itong naturog. Ano, ha? Tapos ka na ba? Kung ganon, ako naman. Akin ang leg mo! Akin ang leg mo! Pagmasdan mo kung paano kita buhatin habang hawak na isang kamay ko leg mo. Ha? Ibaba mo ako! Ha? Akin lang si Apple. Akin lang siya. Lahat ng nalagang sa amin, mawawala sa mundong to. Naririnig mo, mawawala! Hindi ka tao, Richmond! Hindi ka tao! Layuan mo si Apple! Layuan mo siya! Hi, Apple. Pasensya ka na, ha? Medyo natagalan ako. May nilinis pa kasi akong kalat, eh. Nainip ka ba? Tara, kain muna tayo. Sige. Kaya lang, Richmond, pwedeng sandali lang. Hihintayin ko lang yung friend kong si James. May usapan din kasi kami ngayon, eh. Nakahanapin ako nun pag di niya ako nakita. I-text mo na lang siya. Tara, may alam akong masarap na kainan. Kanina ko pa nga siya di matawagan. Baka... Hindi, Apple, ganito. Hindi na lalapit sa yung lalaking yon dahil pinagsabihan ko na siyang layuan ka. Ha? Ano? Oh. Layuan ako? Pero bakit? Simple lang ang dahilan, Apple. Dahil ayokong may ibang lalaki na umaaligid sa'yo. Alam ko na hindi mo pa ako sinasagot. Pero madamot kasi ako, eh. Gusto ko, akin ka lang. Akin ka lang! Diyos ko, Lord. Thank you po sa blessing na to. Sobrang saya ko na palagi ko nang nakikita, nakakausap at nakakasama ang lalaking pinapangarap ko. Salamat din kay Lola at sa mahiwagang figurin. Anumang klase ng himala ang ibinigay nila sa akin ngayon, talagang sobrang saya ko. Malamang na hanggang sa pagtulog ko ngayon, si Richmond ang laman ng mga panaginip ko. May tao ba dyan? Sinong nandito sa kwarto ko? Sino ba yan? Ate Julie, nandiyan ka ba? Ayoko nang takutan, okay? Ay, ano ba kasi yun? Mabuksan nga muna ang ilaw. Bakit walang ilaw? Walang kuryente? Ah! Sino ka? Sino ka? Ako to, Apple. Richmond? Ano ginagawa mo rito sa kwarto ko? Hindi ka pwede rito. Baka makita tayo ni tatay. Sige kita. Hindi ba na-miss mo rin ako? Ha? Oo nga. Kaya lang, mali ito. Mga bata pa tayo at isa pa. Paano ka nga pala nakapasok? Richmond? Anong problema? Hindi ka na kumibo dyan. Huy. Magsalita ka naman. Ang dami mo bang arte? Ito naman ang gusto mo, hindi ba? Ito naman ang gusto mo! Di ba? Please! Magugulin sa akin to! Ikaw! Bakit mo nagawa sa akin to? Bakit mo ko ginalito? Bakit? Papatayin kita! Papatayin kita! Apple, gumising ka, Apple!
bakit mo ako pinapunta rito? What's wrong, Richmond? Talaga naman nakikita tayo dito sa classroom natin pag ganitong oras, di ba? Para solo lang natin ang lugar. We used to make out here dahil may thrill. Bakit ngayon ayaw mo na? Tama na. Aalis na ako at magpapanggap na lang ako na hindi tayo nagkita ngayon. Teka, bakit ba Richmond? Ilang araw lang ako nawala, bigla ka namang tinabangan sa akin. Bakit? Dahil ba sa babaeng yon, ha? Dahil ba kay Apple? So, hindi chismis lang Tumigil yun? ka na nga. Si Apple siya. Siya lang ang babaeng para sa akin. Ah, talaga? Oo. Akala mo ba, basta na lang ako papayag na palitan ako ng babaeng yon? Hell no! Hindi siya maganda. Tumigil ka! Tumigil ka, sabi! Ano ba Richmond? Biniwan mo ako! Oo, si Malena! Hindi ako papayag na insultuhin mo si Apple. Siya ang babaeng para sa akin at hindi ikaw! Hindi dahil sino man! Si Apple lang! Si Apple lang! Walang sino man nakahandang sa pagmamahala namin ni Apple. Lahat na makikialam, buburahin ko sa mundo ito! Wow naman, Richmond. Napakaganda naman dito sa restaurant na pinagdalhan mo sa akin. Very romantic. I'm sure mahal dito, no? Naku, walang kaso kung mahal man. Basta para sa iyo, Apple. Ganon? Ang sweet mo naman. Gusto ko lang na maging masaya ka. Diyos ko, Lord. Napakaswerte ko naman talaga sa taong to. Ay, halika. Umupo muna tayo at kumain. Alam kong gutom ka na eh. Teka, sandali lang, Richmond. Yung ilong mo kasi dumodugo eh. Ha? Ayos ka lang ba? Wala to. Baka lang dahil sa init. Tama. Mainit kasi kanina eh. Richmond, yung kabilang mata mo rin. Ha? Parang may problema eh. Sigurado kang okay ka lang talaga. Kung gusto mo, umuwi na muna tayo para makapagpahinga ka. O di kaya magpa-check up ka sa papa mo. Di ba doktor ang papa mo? Hindi. No, okay lang ako. At magiging mas okay ako kung magkasama lang tayo tulad nito. Ha? Sandali ha. Pupunta lang ako sa comfort room. Hintay mo ako rito, ha? Sige. Sandali lang. Ano kayang nangyayari kay Richmond? Parang ang weird niya. Inaaway niya lahat ng lumalapit sa akin. Tapos ngayon naman, dumudugo na nga yung ilong niya. Parang gumagalaw-galaw pa yung eyeballs niya nang hindi niya namamalayan. Ay, ang totoo, nagsisimula na nga ako matakot sa kanya lalo na nung napanaginipan ko siya nung isang gabi. Bakit kaya hindi ko makontak si James hanggang ngayon? Nung dumaan naman ako sa bahay nila, nakasara yun. Bakit ba kanina ka pabalisa, ha, Apple? Alam mo, kahit pinakamagaling na pintor, hindi kayang ipinta ang mukha mo. Ay, nako. Alam mo, grabe ka talaga sa akin, Ate Julie. Joke lang. Oh, bakit ka ba kasi feeling blue, ha? Wala lang. Medyo nag-emote lang. Ay, siya nga pala. Kumusta na nga pala yung ex-GF ng kinakalantari mong si Richmond? Hindi ba yun yung nalaglag daw sa hagdan ng school niyo sa second floor? Oo. Si Tony May. Sabi nila aksidente raw yun eh. Kasi nung nireview ang CCTV, wala naman siyang ibang kasama sa hallway ng classroom, pati na rin sa hagdan kung saan siya nalaglag. Ay, ganun. Kawawa naman pala. Walang iniwan sa kaso ng kaibigan ni Apple na si James. Tatay Hector, nandyan na po pala kayo. Tay, ano po yung tungkol kay James? Nagkita kami sa ospital ng nanay ni James kanina. Sabi niya, si James ay natagpuan ng walang malay dun sa labas ng gate nila. Nung nagkamalay sa ospital si James, ayaw niyang magsalita ng detalye. Pero sinabi niya na sa eskwelahan din siya nalaglag sa hagdan. Ha? Paano po nangyari yun kung sa bahay siya natagpuan? Yun na ngang nakapagtataka eh. Nung tingnan ng mga CCTV, walang makitang kasama si James. Pero may nakapagsabing baka raw kakaibang nilalang ang may kagagawan. Kanina nung sinabi ni tatay na baka may kakaibang nilalang na gumawa ng masama kay James,
Ewan ko, biglang pumasok sa isip ko si Richmond at yung matandang babae at yung figurin. Diyos ko, ano ba mga dapat kong gawin? Tama, pupuntahan ko muna si James. Kukumustahin ko muna siya at aalamin ko ang totoong nangyari sa kanya. Apple, bakit para kang pusang hindi maihi dyan? Ate Julie, lalabas muna ako para bumisita kay James sa ospital Oo, sige, mag-iingat ka Alis kaya ta, Apple? Ay, kabayo! Richmond! Anong ginagawa mo rito? Binabantayan mo ba ako, ha? Oo. Hindi ako papayag na umalis ka nang hindi mo ako kasama. Yun ang dapat kong gawin para hindi tayo magkahiwalay, Apple. Ano ka ba? Bakit mo gagawin yun? Ay nako, alam mo Richmond, dati pinangarap ko na makasama kita kahit sandali. Pero kapag ganito palang gagawin mo, nakakasawa din. Bakit ka magsasawa? Hindi ba ito ang gusto mo? Ha? Ang ikaw lagi ang iisipin. Kaya nga inalis ko ng mga asungot na umad lang sa atin para it's just you and me. Ano? Asungo? Oo. Ano ibig mo sabihin? Teka, ikaw ba yung may gawa nun kay James at kay Tony May, ha? Ikaw ba yun, Richmond? Oo. Ako nga. At ginawa ko lang yan dahil sa matinding pagmamahal ko sa'yo, Apple. Hindi ko papayagan na may manggulo sa ating dalawa. Hindi! Ate Julie, salamat at sinamahan mo ako dito sa ospital para puntahan si James. Grabe kasi si Richmond kung magbantay sa akin eh. Napakaseloso. Ang annoying na ha. Bakit nga ba ganun yung lalaking yun? Napaka-weird. Biruin mo nakita lang niyang hawak ko yung bagong puo na pinabless ko sa simbahan. Umalis na agad-agad at hindi man lang nagpaalam. Ano yun? Ikaw si Apple, hindi ba? Tony May? Buti nakita kita rito. Apple, makinig ka sa akin. Layuan mong lalaking yun. Isa siyang demonyo. Ha? Nakita ko kung paano mamulang mga mata ni Richmond at may lumalabas na kung anong kulay itim na aura sa katawan niya habang sinasakal niya ako. Narinig ko rin ang totoong boses niya na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Teka muna, anong ginagawa mo? Bitiwan mo nga si Apple! Bitiwan mo kapatid ko! Apple, si Richmond ang nagtulak sa akin sa hagdan. Muntik na niya ako mapatay pero walang gustong maniwala sa akin. Demonyong lalaking yun. Mapapahama ka! Mapapahama ka! Teka, bitiwan mo nga ako! Tulungan niyo kami! May baliw na babae rito! Bitiwan mo ako! Apple, ano? Okay ka lang ba? Okay ka lang? Apple, ano ba yung sinasabi ng babaeng yun kanina? Totoo bang si Tony May yun? Oo ate, siya yun. At sa maniwala ka at sa hindi, tingin ko totoo ang sinasabi niya. Baka nga si Richmond ang may gawa nun sa kanya. Pati ang nangyari kay James. Si Richmond? Pero bakit niya gagawin yun at paano? Tingin ko, may masamang nangyari kay Richmond. Dahil sa akin at dahil sa ginawa kong orasyon, Ate Julie. Dahil totoo ang hinala mo dati. Imposibleng magustuhan niyang isang katulad ko, kaya ginayuma ko siya. Kung yun nga ang tamang tawag sa ginawa ko. Ano ba yung sinasabi mo, ha? Kasalanan ko ang lahat. Sa kagustuhan kong magustuhan ako ng lalaking gusto ko, naging sakim ako. Hindi ko naisip na baka may black magic yung matandang babaeng nakilala ko. Ano? Baka nga isa siyang demonyo eh. Pati yung figure na binigay niya sa akin na ipinaon ko sa likod bahay. At ngayon, si Richmond ang nagsasuffer. Ate Julie, anong gagawin ko? Tingin ko nababaliw na si Richmond dahil yun ang ipinagagawa sa kanya ng demonyong yun. Huwag kang umiyak. Sabihin mo sa akin ang bawat detalye at sisiguraduhin ko sa'yo na gagawin ko lahat para matulungan ka. Sabi ni Ate Julie, huwag na raw muna akong lalabas ng bahay habang wala siya. Sa ganitong paraan, hindi na muna ako makikita ni Richmond at hindi niya ako malalapitan. Wala dito ang anak ko. Paano ka ba nakapasok ditong bata ka? Nasaan si Apple? Gusto ko siya makita. Aba, kung wala kang galang na bata ka. Gusto ko siya makita!
May kausap yata si tatay sa sala. Pero sino? Teka, parang boses yun ni Richmond na... Anong gagawin ko rito? Ano yung ingay sa labas? Bakit parang may nag-aaway? Lalabas nga ako. Dapat na ako magmadali. Oh my gosh, Tay! Walang iya ka, Richmond! Anong ginagawa mo? Bitiwan mo ang tatay ko! Huwag mo siyang sakalin! Mapapatay mo siya! Ano mo? Hindi ko siya sasaktan kung sasama ka sa akin, Apple. Maliwanag ba? Oo na! Sasama na ako sa'yo! Sasama na! Richmond! Nasaan na ba tayo? Saan mo ba ako dinala? Relax ka lang. Bakit ba nanginginig ka, ha? Nandito lang tayo sa bahay namin. Hindi ka ba natutuwa na nandito ka sa amin, ha? Bahay niyo pala to. Oh. Pero bakit napakadilim? Diyos ko, tulungan niyo na po ako. Ayaw nang mawala ng kabatakot sa dibdib ko para sa lalaking ito. At ano ba yung naamoy ko dito sa bahay nila? Bakit ang baho? Bakit amoy malansa? Ano bang meron sa madilim na lugar na to? Ayaw mo ba sa madilim, ha, Apple? Okay, sige. Bubuksan ko na ang mga ilaw. Yung iba lang ang patay dyan. Yung mga magulang ko. Ha? Pinatulog ko lang sila. Kasi nga, ayaw nila na pumunta ako sa'yo. Kaya yan, kailangan muna nilang manahimik. Richmond, baliw ka na! Baliw ka na! Oo, baliw ako. Baliw na ako sa'yo, Apple. Baliw na baliw! Baliw ka na dito! Alas na ako! Alas. Halika rito, Apple. Ano nangyayari sa akin? Bakit bigla akong nanaantok? Bakit ganun pa? Nasaan ako? Bakit ang bigat ng buong katawan ko? Parang may nakadagan sa akin. Apple, ang bango-bango mo talaga. Kaya nababaliw ko sa'yo, ha? Richmond, ano ginagawa mo sa akin? Bakit nasa ibabaw ka na? Malis ka dyan, please! Ayaw ko! Ayaw ka na! Ayaw mo na, ha? Ayaw mo na? Pero itong gusto mo, di ba? Itong gusto mo. Yung ikaw lang tinitingnan at mamahalin. Ginusto mo to, Apple. Ginusto mo to, kaya panindigan mo! Panindigan mo to! Hindi ako makagalaw. Bakit hindi ako makagalaw kahit wala po imigil sa mga paa at kamay ko? Bakit hindi ako makakilos? Itong kasunduang sinangayunan mo, Apple. Ngayon, magkakasama na kayo, Richmond, hanggang sa impyerno! Hindi ito ang gusto ko, please! Richmond! Gumising ka! Huwag kang pumayag na kontrolin ka ng demonyong yan! Huwag kang pumayag! Richmond, I'm sorry. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Hindi ko alam na mahihirapan ka. Please, tama na. Huli na ang lahat para magsisi, Apple. At para sa pagiging mo na pasensya. Ha? Nababaliw ko na ba? Hindi ba? Ito ang gusto mo? Ang makasama mo ako? Ha? Ngayon hindi na tayo magkakaiwalay. Ibibigay mo sa akin ang kaluluwa mo at magsasama tayo habang buhay sa impyerno. Tama na! Richmond, tama na! Hindi mo ang gusto ko. Gusto ko lang naman maging masaya eh. Please, tama na! Tulong! Tulungan niyo ako! Walang niya ka! Demonyo ka! Layuan mo si Apple! Itong sa'yo! Akala mo ba masasaktan mo ako sa ginagawa mo? Ha? Kahit ang pasing mo ako ng baka na yan, walang talam sa akin yan, hangal! Dapat tinapos ko na ang buhay mo noon!
Siguro nga hindi ka na masasaktan sa isang bakal. Pero dito siguradong matatapos ka na. Layuan mo kapatid ko, demonyo ka! Layuan mo siya! Sa ngalan ng Diyos, Ama ng Diyos, Anak, at ng Diyos Espiritu Santo, itong banal na tubig ang tatapos sa'yo. Umalis ka dito! Mawalang kwentang nilalang! Salamat at nandito kayo ngayon! Mamaya ka na magpasalamat, Apple! Umalis na kayo ng ate mo! Ako na munang bahala dito! Magmadali kayo! Habang pansamantalang walang lakas si Richmond! Pero James, paano ka? Sumama ka na sa amin! Apple, tama si James. Umalis na tayo ngayon dahil meron pa tayong dapat gawin para matapos ang kaguluhang to. Kaya halika na! Ate Julie, anong gagawin natin dito sa bahay? Nasaan na nga pala si tatay? Ayos lang ba siya? Ayos lang si tatay. Sinundo na siya kanina ni Ate April. Doon na muna siya. Ganun ba? Salamat naman at ligtas siya. Nag-alala talaga ako sa kanya eh. Apple, nandito tayo ngayon sa bahay dahil sa ikaw mismo ang kailangang humukay ng figurin na ibinaon mo. Tapos ikaw mismo ang kailangang magdala nun sa simbahan. Yun lang ang tanging paraan para maalis ang itim na mahika ng demonyong nagkatawang matandang babae na nakilala mo. Ginamit ng demonyo ang kahinaan ng puso mong nagmamahal, kaya kanya madaling napapayag at nabiktima. Sige ate, doon tayo sa likod bahay. Doon ko binaon yung figurin eh. Sandali na lang at malapit na tayo sa simbahan ni na Father Caloy. Kaibigan siya ni Tatay Hector at sa kanya ako kumonsulta tungkol sa dapat gawin sa mga kapabalaghang nangyari sa'yo. Salamat Ate Julie. Hindi niyo ako pinabayaan ni James. Kasalanan ko ang lahat ng to. Dahil sa naging sakim ako, itutuloy ang nangyari. Ngayon alam ko na, hindi natin kailanman kayang baguhin ang nararamdaman ng isang tao. Hindi natin pwedeng pakialaman ang nilalaman ng kanyang puso. Eto na tayo eh. Parang imposibleng mangyari pero totoo. Cheer up. Malalagpasan natin to ng sama-sama. Ang mahalaga, natuto ka sa mga nangyari. Si Richmond, hinarang niyan sa sasakyan natin kaya ako bigla kuminto. Aray! Ate Julie! Dumudugo ang noo mo! May sugat ka! Halika, pumunta tayo sa ospital! Ano ka ba? Huwag mo akong isipin. Nandito si Richmond. Balak niyang kunin ng figurin sa'yo para makuha niyang kaluluwa mo. Kaya, Apple, tumakbo ka na sa simbahan. Doon mapasagin ang figurin para matapos sa lahat ng to. Teka, pero ate, paano ka? Malis ka na, Apple! Ito ang banal na tubig. Dalhin mo to, magdasal ka. Tumawag ka sa Diyos at hindi ka niya pababayaan. Dalian mo na! Dalian mo! Nagsisisi na po ako. Sana maging okay na ang lahat. Please naman, Lord. Tulungan niyo po ako. Malapit na ako sa pintuan ng simbahan. Malapit na. Pagdating ko doon, kailangan ko nang basagin ang figurin na to sa loob at manalangin. Wag, Apple. Huwag mong gawin to. Hindi ba gusto mo ko? Hindi ba gusto mo na magkasama tayo? Tama na, Richmond! Dito na ako para sa iyo, Apple. Pakiramdam ko mahal naman kita. Kaya ayoko magkahiwalay pa tayo, kaya pakiusap, bumalik ka na sa akin. Pangako ko sa iyo, ikaw lang ang mamahalin ko. Wala na makapaghiwalay pa sa atin, Apple. Wala! Tama na, Richmond! Oo, mahal kita. Pero hindi totoo ang nararamdaman mo. Kasalanan ko lahat to. Dahil sa akin, parehong naisumpa ang mga kaluluwa natin. Mahal kita, pero ilusyon lang ang lahat ng to. Teka, wag! Huwag mo babasagin ang figure, Apple! Wag! Sorry! I'm sorry! Please, lumaya ka na! Lumaya ka na! Anong ginawa mo, Apple? Masama ka! Umalis ka na sa katawan ni Richmond at palayain mo na kami! Ito ang banal na tubig sa ngalan ng Diyos Ama
na buwan nang nakakaraan simula nang nangyari ang insidenteng yun. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari. Parang imposible pero nangyari talaga. Hindi pa rin ako makapaniwala na pagkatapos mawala ng sapi ng demonyo kay Richmond, nawala siya ng malay. At ang magising, wala siyang naaalala na kahit ano. Oo nga tama ka. Wala talaga. Kahit nung makita ko siya sa school, para na ulit kaming strangers. Kahit nga si Tony May, wala ring maalala. Hindi rin niya tayo kilala. I guess magugustuhan lang talaga ako ng isang Richmond kapag may tulong ng itim na kapangyarihan. Bagay na hindi ko na uulitin kailanman. Kanino ka kasi nakatingin? Nandito naman ako. Sa akin ba, Apple? Ano kaya ang mic ang ginamit mo? Bakit mahal na mahal kita? Alam ko na kung ano. Ano pa nga ba? Eh di pure charm and beauty ko lang. Siguro nga, pure charm and beauty. Pati na ang kagandahan ng iyong kalooban. I love you, Apple. Ay, sus! Oo na, sige na. Naniniwala na ako, kaya I love you na rin.